mga kapatid, sa ating banal na pagdiligon dito, sa manangin sa ating pananalangin, aking pasasalamat at natataming kaibigan nila Julieta Intan at pamilya, Joseph Brillantes at pamilya, Pedro Joan Morales at pamilya, Javier Pascual at pamilya, PNG ng Ibig Community, Bishop Dennis Villaroro, Father Rufino Penisuli, Elden Jesus at John Philip Cruz, J.M. Maribit Marcelo at pamilya, Luis Santiago at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Luis Sibangan at pamilya, Cora de Leon at pamilya, Susie Liberias at pamilya, Maria Teresa Cruz at Elena Albona at ang lahat ng mga kasapi ng Pamparokyang Komisyon sa Liturgia, Aliw de la Cruz at ang lahat ng grupo sa Inanang-Awal SPTC ng Cubao East, at hindi para sa pagdiliw ng karawan ni Renea Caldigo, para sa kaligtasan ni Antonio Billy Sandes at pamilya, Dr. Olaisa Katrina Munera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Maria G. Adap at Dr. Ken Adap at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ibon Guevara at pamilya, mga doktor at medical staff ng RDF Fatima Hospital sa Valenzuela at Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga hospital na nasasakupan ng ating parokya, Privilo Hospital, Skyline Hospital at Baliweg Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsuko sa pagkalat ng salot ng COVID-19 gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kabalit ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. At hindi para sa kagalitan, nila Joaquin Santiago, Quirino Cristobal, Ben Valerio, Mirna Lumba, Julieta Intal, Elisa Aldaya, Ardil Manaloto, Mercel Cheta, at lahat ng mga battery na may sakit sa tahanang Siena, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Malu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Father Nazareno, Priscilla, Cededonia, Evelyn, Eric, Hill, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas Viviana, Father Mario, Victorino, Robert, Eduardo, Julita, Raquel, Father Boy, Roy, Jeneline, Pineda, Eduardo, Consuelo, Father Roberto, Uy Yaukin, Robert, Jesus, Romeo, Guillermo, Monsignor Macario, Jesus, Juanita, Francisca, Hercules, Edgar, Monsignor Mario, Luz Melinda, Robert, lahat ng mga lingkod ng Diyos ng Malolos na namayapa, mga doktor at iba pang mga frontliners na namayapa sa pagsagip ng buhay laban sa salot ng COVID-19, at ang hindi ng mga naging biktima na namayapa na dulot ng salot na ito, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo nilang mga mahal ng langka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng Diyos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapagaliay ang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pagtumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang pangking kapurihan. Panginoong Diyos, salin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, hugtong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanya ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, nilubong ang iyong salita'y maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal Birheng Maria. Kaming sumasampalatay sa Diyos na totoo at tawagin totoo ang aming tagapagligtas ay pagkikapagin mga kasalo sa kanyang pagka-Diyos. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatanaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi ko ako humingi, hindi ko susubukin ng Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bayanan ni David, kulang pa ba ang balitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay bumiyayag lang. Kaya nga, ang Panginoon na rin ay magbibigay ng palatandaan, maglilingid ng isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin ni Manuel, sapagkat ang Diyos ay sumasaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga kain, ang mga hayop na handang sulutin, hindi mo na ibig sa nagmalay natin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pagdilig ko upang ikay higit. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Kaya ang tungkol ko, ako'y narito, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan ang magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y pinagsasabi, di ko nilingin sa aking sarili, pati pagtulog mo at paglilig na dapat sa mga lingkod mo'y sinisiwala. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil yan, ang si Kristo'y malaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga kanyang andog ng mga hayop ay hindi mo rin, kaya't inihanda mo sa aking katawan upang maging kain. Hindi ko pinalitan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi mo na niya, hindi nilibig o pinalugdan ang mga kahit na handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagaman ito'y ipinahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang sundin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at napinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo kay Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang pagkahandog ng kanyang sarili at iyon sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Jesus, salita ng aming Diyos mula sa langit na lao, naging tao sa pagsakop sa sala ng San Sinuto. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan ni Maria. Siya nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwan sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa tinadroboran ng dalaga, binabi na ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa iyong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan iyon. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magiging at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya sa tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-aari siya sa kanyang Yakob magpakailanman, at ang kanyang pag-aari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dinilimang ka ng kapangyarihan,
ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipangamanak ko at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo yung kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Moo, ngunit naging siya sa kabila ng kanyang katandaan at may ikalimang na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At bilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Mga kapatid, sa aming mabuting balita ay pinapayag sa atin ang naging pagbabalita ng Anghel Gabriel, ng Arkanghel Gabriel kay Maria, na siya'y magiging panganak ng isang lalaki at ito'y tatawagin Jesus. Kaya nga po mga kapatid, sa pagbabalita na ito, napakaganda ang iniahatid nito sa sanlibutan. Sapagkat magmula ngayon, magkakaroon na ng tagapagligtas. Magmula ngayon ay sisilang na ang Mesiyas na siyang makakahango sa mga tao mula sa pagkaluhagi sa kanilang pagkakasala. Kaya nga po ang tao na nalubog sa lusak ng pagkakasala ay muli nang tutulungan ng ating Panginoon upang nang sa gayon ang lahat ng mga nagsisisi ay sabihin ng ating Panginoon, ang lahat ng mga tao ay ligtas mula sa kanilang mga pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, iba't ibang uri ng balita ang ating tinatanggap. Yung iba ay mabuti, samantalang yung iba naman ay masama. Yung iba ay nakatutuwa, samantalang yung iba naman ay nakagagali. Kaya halimbawa mga kapatid, sa ating mabuting balita, ang ating Panginoon ay darating. Ang ating Panginoon ay panganganak ni Maria. Ang ating Panginoon ay magkakatawang tao. Kaya napakagandang balita para sa sangkatauhan. Pero isipin na lamang natin mga kapatid, sa araw-araw, tumatanggap tayo ng iba't ibang mga balita. Kaya nga po mga kapatid, sa pagkakataon nito, na tayo po ay palagi na lamang nasa bahay, na tayo po ay palagi na lamang naka-home quarantine, alam ko rin mga kapatid, marami ang naging pagbabago sa ating paligid. At ano yung ibang mga pagbabago ating nakikita? Na nang dati mga kapatid, nakikinig lang tayo doon sa balita, doon sa kanto, o sa labas ng ating bahay. Sapagkat yung mga balita sa labas ng ating bahay, mas mabilis pa sa alas 4 na kararating na sa buong bayan. Bakit? Isang kismosa lang ang pagbalitaan mo, lahat na malalaman. Isang kismosa lang ang pagbalita, lahat na ng tao makakarating sa kanila ang balita nito. Whether ito ay totoo o hindi, kapag kismosa ang iyong sinabihan, kaya ito ay malalaman ng maraming mga tao. Kaya nga po mga kapatid sa ngayon, sapagkat tayo nasa bahay, yung mga chismosa ay naka-time first muna, no? Time freeze muna. Yung mga chismosa medyo time out muna sapagkat hindi sila po pwede lumabas sapagkat naka-home quarantine, no? Naka-community quarantine tayo, no? Mayroon mga kapatid, no? Saan tayo kumukuha ng mga balita? Kumukuha tayo ng balita, maaaring doon sa radyo, o kaya ay sa telebisyon, o kaya mas madalas yung iba ay doon po sa internet, no? Sa social media. Kaya nga po, mabilis na ngayon ang pagdating ng balita. Pero alam ko rin yung mga kapatid, noong araw, ang balita, mayroong mga balita na sandali lamang na kapagbibigay ng lugod, may mga balita naman, sandali lamang na kapagbibigay naman ng galit. Hindi pa man sumisikat ang social media, sumalit doon, iba't ibang balita na ang tinatanggap natin. Kaya halimbawa mga kapatid, no? Kapag kayong mag-asawa ay nagkaroon ng balita mula sa doktor na nag-examine sa kanila at kapag sinabi, buntis ka, doon sa isang misis ito, ano nangyayari? Natutuwa yung misis na ito sapagkat buntis siya, sapagkat sa wakas magkakanak na. Sapagkat sa wakas, magkakaroon na sila ng sukli na magiging ligaya at tuwa nila sa kanilang pagtanda. Makakagapay nila sa kanilang paglalakbay sa lupa, sa kanilang paglalakbay sa buhay. Subalit mga kapatid, no? Pero kapag kayo na isang dalaga na anak mo, daladita, ay umuwi sa inyo at sinabi sa iyo, nanay, matuwa ka sapagkat ako'y nabibigay ng Santo. Yan ang masarap sampahin. Bakit? Sapagkat si Maria na ang pinagbigyan ng pagkakataon na gayon. Si Maria na ang binigyan ng ganung dakila na biyaya. Sapagkat siya nagbihi na lang ng Espiritu Santo, sapagkat ang kanyang ipanganak ay hindi lang isang tao, kundi ang Diyos na nagkatamang tao.
Kaya kapag halimbawa, ang balita sa atin, yung anak mo ay nabuntis ng gayon na lamang at hindi malaman kung paano ang nangyari. Nakagagaling, nakalulungkot, nakalulumbay sa isang tatay o sa isang nanay. Kaya mga kapatid, ang balita, iba't iba ang dating sa atin. Pero ngayong hapon na ito, mga kapatid, ngayong gabi na ito, pinapayag sa atin ang balita ng ating Panginoon. Ang balita ukol sa ating Panginoon ay napakaganda, sapagat ito ang pagbabalita na darating na ang tagapagligtas. Ito ang pagbabalita na si Jesus ay magsisimula na sa kanyang pagligtas sa atin, sa pamagitan ng kanyang pagsila bilang isang tao na makipamayan ng Diyos sa atin, na magdadala ng habag ng Diyos sa atin, ng Diyos ay nagpakubaba, nagpakababa, lumagay sa kalagayan ng isang tao, nang sa gayon, tayo naman ay maitaas sa kalagayan ng ating Panginoon. Kaya nga po ang magandang balita nito ay dapat natin tanggapin ng may pagbubuti. Bagaman sa ating paligid, nababalot tayo ng pagamba ng dahil sa salot na kumakalat sa ating paligid. Subalit sa kabila ng lahat, ang pinapayag sa atin, walang imposible sa Diyos. Sapagkat kung nung dati, natuhagi tayo sa pagkakasala, nalugmok tayo sa pagtalikod sa ating Panginoon, nalugmok tayo sa pagtataksil sa ating Panginoon, dala ng ating pagkakasala. At ang ibinungan nito ay kamatayan para sa bawat isa sa atin. Subalit, sa kabila ng masama, nakagawa ang Diyos ng mabuti. Sa kabila ng pangit na kalagayan, nakagawa ang Diyos ng maganda para sa sangkatauhan. At ano ang ginawa ng Diyos? Mula sa kapangitan ng pagkakasala, mula sa pagkakasala natin sa ating Panginoon, nagpadala ang Diyos Ama ng kanyang bugtong na anak upang nagsagayon, hanguin tayo mula sa ating pagkakalagpak na ito. Kaya nga po sa buhay natin ay ganun din, sa kabila ng pangit na pangyayari sa ating paligid, makagagawa ang Diyos ng maganda. Sa kabila ng salot na ito, makagagawa ang Diyos ng mas malinaw. Kaya isipin na lamang natin, araw-araw, may pangit man sa ating paligid na pangyayari, ang lagi nating tignan, di lamang yung pangit, ang lagi nating tignan, yung aral mula sa pangit na pangyayari nito. Sapagat sa bawat na pagsubok, sa bawat ating pagkalagpak, mayroong aral na iniiwan sa atin, may turo na iniiwan sa atin. Kaya ano mga tinuturo sa atin? Na ngayon, mga kapatid, mas pinagpapahalagahan natin yung ating kalusugan. Na nung dati, pinagpapalabahala natin. Ngayon, mas pinagpapalagahan natin yung ating pamilya. Na nung dati, abala tayo, di natin naasikaso. Ngayon, kapag tayo ay kumakain, bawal na ang ihikan. Hindi mo na po pwedeng mamili ng ulam. Bakit? Sapagat lahat tayo, pare-pareho nagsasakripisyo na dahil sa community quarantine na ito. Sapagat mga kapatid, kapag kumakain tayo, hindi ka makabibili ng mga gusto mo, sapagat hindi palagi nakalalabas ang aking mga kasama sa tahanan. Hindi ka tulad dati sa dalida, pupunta ka sa fast food, pupunta ka sa kung saang tindahan, kung saang restaurant mo gusto. Pero ngayon, ibinabalik tayo sa simple at payak na pamumuhay. At ang pinakamagandang aral para sa atin, marami ang pangyayari sa ating paligid. Anong dati? Masyado tayong abala sa ating mga pinupuntahan, sa ating mga pinapasyalan, sa ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga pinagkakakitaan o sa lahat ng ating mga trabaho. Subalit ngayon, pinapaalala sa atin, pinabalik sa atin na tayong lahat nangangailangan ng Diyos, na tayong lahat ay kailangan natin ng ating Panginoon sa pang-araw-araw na sandali ng ating buhay, na tayong lahat ay tinatawagan sa pagkakataon na ito na tayo sama-sama sa ating tahanan, tayo ay sama-samang manalangin at tumuhog sa ating Panginoon. Ibinabalik tayo sa ating tunay na pananampalataya at ito ay sa ating Panginoon. Na kung wala ang ating Panginoon, wala tayong magagawa. Na kung wala ang ating Panginoon, hindi tayo uunlad sa ating sarili, sapagat sa katunayan, lahat ng biyaya ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa kapistahan na ito, sa dakilang kapistahan na ito ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa ating Panginoon, ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas, muli tayong tinatawagan na katulad ni Maria, kaliwan ang nangyayari sa ating paligid, hindi ba natin naunawaan ang lubusan kung bakit ito nangyayari sa atin?
Di ba natin nauunawaan ang lulusan kung ano pa ang pwede mangyari sa atin? Subalit kagaya ng sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mangyari nawa at magpapinawa ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Manatili tayo nananampalataya sa ating Panginoon at lumapit tayo sa ating pananalig na ito nang sa gayon, ang Diyos na ating tagapagligtas ang siyang mag-aadya sa atin sa lahat ng mga pagsubok at lahat ng mga inakit na ating dinadanas sa kasalukuyan. Tayo kung lahat ay magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinahanak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakot ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni nanaw sa kalaro na namayumaw, na may katong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos ang mga kapangilihan sa lahat. Doon magumulang pag-ilig yung dugong sa nabubuhay ng mga na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magulitan ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birhen Maria, nagkatawang tawag Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Sa bawat pananglitan ng ating pinitutubol, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita ng kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tao may mabubuting kalooban naway maunawaan na ipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap na may dakilang layuning taguyod ang lahat at daligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagdadalang tao ay masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, nang nagsalitang nagkatawang tao, ilinalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balagtas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal na lumana na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay na nag-aari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos maniligas sa liputan sa ikagandang loob na rin kami mayaalay. Wala sa lupat kung naraming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain na hindi nilipuan. Papuri-puri ang buong ay kapanin ay managkailan. Kapuri-puri ka Diyos maniligas sa liputan sa ikagandang loob na rin kami mayaalay. Wala sa katas ng ubas kung naraming pagawa ang alat na ito para maging ilumig na binigay ng Diyos. Papuri-puri ang buong ay kapanin ay managkailan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga pamilihan. Ang ginawa ng Panginoon, pagkakaroon sa iyo ang kamay, sa kapilin niya at karangalan sa santo, kinawalan sa buong sambayan niya. Ama namin ngunit ka, marapati mong tanggapin ang pag-ahalin ko ng iyong sambayanan upang kinikilala at pagsimula ng pag-iral ng iyong ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang tagalak sa pag-ibig na ito, ngayong dakilang kapistahan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ang manaming mga pagilihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging inay iba sa amin noong lutuban ng Espiritu Santo malagiling nananalig sa pagbabalita ng Anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng mailiging inang si Maria, kaya nagtupalan yung pangako sa sambayan ng unang hinila at naganap ang hindi pang inakasal ng lahat ng magbansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo nang walang humpay sa kalalitan, kami nagbubuli sa iyong kalakihan. Santo, 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 ang iyong Diyos na napupuno ang langit at lupa ng kalakihan, o sana sa may taas. Pinalpala ng dito sa kanyang Panginoon, o sana sa may taas. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang sa loob na maging hando, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihan ni Gideon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Kaya tinamaan ng matapos sa nakunan, niraman niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang ipan. Ang aking dugo ni ubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng mundo. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Juana. Kaya tinihaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, Ate Dennis naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Kanalahanin mo din ang mga kapatid namin na hintay na may pag-asang sila hindi mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at papalingin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal Birheng Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kay San ang mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng karunod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararal mo sa pamamagitan ng iwana na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ko. Tayo po lahat. Ama namin, sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo. Mapasabi ng karya mo, sundin mo rito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa lukso, at iadya kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ginigos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Panginoon. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang naglalagay na. Orasyong pinatataunay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit ang sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusunod ang paglaganap ng sakit na ito. Gabayin mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapagmumulan nila ng may puso at kakayahan ang mga may karangalan at sa mga sakay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga linapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin kami. San Rafael at Angel, Panalangin kami. San Roque, Panalangin kami. San Lorenzo Luis, Panalangin kami. San Pedro Calungsod, Panalangin kami. San Pedro Apostol, Panalangin kami. Manalangin tayo. Ang madaming kapagmahal, pag-ibay mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluang panandaan at pananampalatayang tunay. Ang pinananaligyan namin Diyos na totoo at tawag totoo, may pinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya ang magpapagindapat na kami sumapit sa kaligayan ng malampalan ng buhay. Sa bisa ng kanyang naliligtas na pagkabuhay, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa